Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong August 6, 2002, bandang alas 11 ng gabi, ang mga tridad ay sinugod ay sa bahay na makikita sa Justra Villa, San Antonio Valley 5 sa Parañaque. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay inresto nila ang isang lalaking langon-lango sa alak at ang live-in partner nito. Sa presinto ay kaagad kinasuhan ng paggagahasa ang lalaki, habang ang babae naman ay sinampahan ng accessory to the crime. Pero ang mas nakakagulat, ang biktima ng mga ito ay ang sarili mismong anak ng babae. Ating balikan ngayon at pag-usapan ang buhay at pagbagsak ng dating matinee idol na si Dennis Da Silva. Bago tayo magsimula ay gusto ko lamang magpasalamat kay Stella Perez na nagsabi sa akin na may isang channel na kumuha ng video ko at ipinost niya ito sa kanyang YouTube channel. Na-report ko na ang video at tinanggal na ng YouTube ang mga videos. Ngunit dahil sa dami niyang kinuhang videos mula sa channel ko, ang kanyang channel ay dinidelete ng YouTube. Ako ay nakikiusap sa inyo mga kabayan na kung ikaw ay may makitang video ko sa kahit anong social media platform, pakiusap, let me know para ma-report ko agad sila. Maraming salamat. Kung panatiko ka ng telebisyon noong 1980s, marahil ay pamilyar ka sa mukha ni Dennis. Salamat sa That's Entertainment, ang kanyang pangalan ay sumikat at nagkaroon siya ng mga fans. Lalo pang gumanda ang kanyang karera nang malink siya kay Rufa Gutierrez. Naging parte siya ng iba't ibang mga pelikula at mga pailan-ilang mga teeny boopers. Ngunit ang pag-usad ng kanyang karera ay naunlot nang nalulong siya sa droga. Ayon sa ulat, noong early 2000, siya ay nakulong dahil sa nahulihan si Dennis na may dala at gumagamit ng droga. Habang nakakulong ay nakilala ng 28 taong gulang na si Dennis ang 41 taong gulang na si Marilyn Paz. Ayon sa ulat, si Marilyn ay tubong agusan at nakakulong ito dahil sinaksak niya ang dati niyang kinakasama. Siya ay merong 8 anak mula sa dati niyang mga live-in partner. Sa interview kay Dennis ay ibinahagi nito na nahulog siya kay Marilyn dahil alam nito kung papaano mag-alaga ng isang lalaki. Sinabi niya na nilalabhan nito ang kanyang mga damit at pinagluluto siya nito. Noong February 2001, nang ang dalawa ay pinayagan ng judge na makapagpiyansa ay agad silang nagsama sa iisang bubong. Kahit wala ng offers sa kanya mula sa showbiz, si Dennis ay masaya sa kanyang buhay kasama si Marilyn. Inilarawan niya ito bilang street smart at matiskarteng babae. Bukod sa lending business nito ay nagtitinda din si Marilyn ng mga dried fish o tuyo para sa karagdagang kita. Ngunit ayon sa ulat, ang naging dahilan kung bakit naging maayos ang kanilang pamumuhay ay dahil sa monthly pension na natatanggap ni Marilyn mula sa gobyerno ng Amerika. Ang rason kung bakit siya may pension na natatanggap buwan-buwan ay dahil ikinasal pala ito sa isang retiradong Amerikano na miyembro ng US Air Force. Pero ang kanilang pagsasama ay natapos nang ito ay nasawi. Pero ang tila pagbabago na nagaganap sa buhay ng dalawa hindi nagtagal dahil noong August 2002, sila ay himas-rehas ulit dahil si Dennis ay di umano'y ginahasa ang anak ng kanyang live-in partner at ang masama dito ay ang lahat ay alam ni Marilyn. Bago ko ipagpatuloy ang pagtalakay sa kasong ito ay nais ko lamang ipaalam na ang mga impormasyon na ito ay kinuha ko sa 68 pahina na court documents na mula mismo sa Court of Appeals. At para maintindihan mo ang punot dulo ng gusot at kontrobersyal na kaso na ito, ay kailangan nating bumalik noong pansamantalang nakalabas ng kulungan sina Dennis. Siya kasama ang bago niyang nobya ay nagsama sa iisang bubong at sila ay nanirahan sa bahay ni Marilyn sa San Antonio Valley 5, Parañaque. Doon ay nakilala ni Dennis ang 7 sa mga anak ni Marilyn dahil ang isa sa mga ito ay pamilyado at bumukod na. Isa sa mga anak ni Marilyn ay si Kadian Paz. Ito ay ipinanganak noong November 29, 1987 at ayon sa kanyang salaysay, ang kauna-unahang beses na nakilala niya si Dennis ay nang binisita niya sa loob ng kulungan ang kanyang ina.
Sinabi nito na ang unang impression niya kay Dennis ay mukha itong isang drug addict. Ayon kay Kadian, nang dalhin ng kanyang ina si Dennis sa Parañaque, ang pakilala nito ay tinutulungan lamang niya ang dating aktor, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan dahil madalas lumabas ang dalawa at madalas nabilhan ng kanyang ina si Dennis ng bagong mga damit at gamit. Idinagdag niya na hindi niya gusto ang ugali nito dahil madalas silang sigawan ni Dennis lalo na kapag nakahatak ito ng droga at nakainom ng alak. Noong April 2001, sinabi ni Kadian na nakatanggap siya ng text message mula sa cellphone number ng anak ni Dennis na nooy 7 taong gulang lamang at sinabi nito na I like you. Sa pag-aakala na ito ay mula sa anak ng dating aktor ay nakapagpalitan siya ng text message dito. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ulit siya ng text message mula naman sa hindi niya kilalang cellphone number. At ang taong iyon ay nagpakilalang Warrior. Si Kadian ay agad nagkaroon ng clue na si Dennis ang nagte-text sa kanya dahil yun ang kadalasang tawag ng mga kaibigan nito sa dating aktor. Sa mga palitan ng mensahe ng dalawa ay laging nagsesend sa kanya si Dennis ng mga salitang I like you, I love you, I miss you at good night. Sa court documents ay sinabi ni Kadian na hindi niya pinansin ang mga salitang yun at hindi sinabi sa kanyang ina dahil alam niya na hindi siya paniniwalaan nito. Hindi niya rin ibinahagi yun sa kanyang mga kapatid dahil alam niyang magsasabi ang mga ito sa kanilang ina. Sinabi ni Kadian na simula noon ang dating palasigaw na si Dennis ay tila naging maamo at mabait na tupa lalo na sa kanya. Lagi siya nitong binibigyan ng mga regalo, pasalubong at minsan ay pera na hindi nito ginagawa sa iba niyang mga kapatid. Ngunit hindi nagdagal, ang espesyal na atensyon na ibinibigay ni Dennis kay Kadian ay hindi nakatakas sa mapagmatsyag na mata ni Marilyn. Ang dalawa ay naging malimit ang pag-aaway sa punto na sinampal mismo ni Marilyn ang sarili niyang anak nang malaman nito na ang dalawa ay malimit palang magka-text. Mas lalo pa itong nanggalaiti dahil nakita nito ang text ng dating aktor sa kanyang anak at doon ay sinabi ni Dennis na mas gusto niya si Kadian kesa sa kanya. Ang galit na si Marilyn ay nagwala at dahil sa laging mainitin ang ulo nito, ay madalas niyang pagbalingan ng galit sina Kadian at mga kapatid nito. Ngunit kahit may tensyon ang nangyayari sa loob ng tahanan ng mga Paz, tila walang pakialam si Dennis sa magiging reaksyon ng kanyang live-in partner dahil patuloy pa rin ang pagpapakita nito ng espesyal na atensyon kay Kadian. Kapag wala sa bahay si Marilyn ay madalas nitong akbayan, yakapin hanggang umabot na sa punto na hinahalikan na rin niya sa labi at leeg si Kadian. Kung ito ay lango sa alak at tulong sa droga ay mas nagiging malala pa ang mga ginagawa nito. Ayon sa salaysay ni Kadian, natatakot siyang tumanggi sa mga panananching at panghihipo ni Dennis dahil natatakot siya na bugbugin ito, katulad ng pananakit ni Dennis sa kanyang ina. Ayon sa dating aktor, ang relasyon nila ni Kadian ay opisyal na nagsimula noong September 22, 2001. Pero kung pagbabasehan natin ang sinabi ni Kadian sa loob ng korte, sinabi niya na hindi niya matandaan na sinagot niya ang dating aktor. Ayon sa kanyang kwento, nang sila ay maiwang mag-isa sa bahay, sinabi sa kanya ni Dennis na sila ay magkarelasyon na dahil sinagot niya ito sa text. Pero ayon kay Kadian ay hindi niya matandaan na yun ay nangyari. Pagkatapos ng kanilang usapan, ang dalawa ay nakakagawa ng paraan para patagong magyakapan at maghalikan. Mula sa simpleng yakapan ay binahagi ni Kadian na noong unang beses na may nangyari sa kanila ay tumanggi siya pero kalaunan ay napilitan siyang pumayag dahil sa takot na siya ay saktan ni Dennis. Ngunit may kasabihan nga tayong walang lihim na nabubunyag. Noong October 2001, si Kadian ay nakitulog sa kwarto ng kanyang ina at ni Dennis dahil sira ang electric fan sa kanyang kwarto. Ayon sa kanya ay ginising siya ni Dennis at sinabi nito na si Marilyn ay bumaba at gusto nitong makipagtalik sa kanya. At dahil sa sila ay nasa kwarto na pagmamayari ng kanyang ina, tumanggi si Kadian sa takot na sila ay mahuli. Pero sa pagkakataon na yun ay mas nangibabaw ang takot niya kay Dennis. Dahil ang kamao ng dating aktor ay di umano'y katabi mismo ng kanyang muka. Kaya sa takot na gawin siyang punching bag nito ay hindi na siya nanlaban. Sinabi ni Kadian na habang ginagawa ni Dennis ang kahalayan sa kanya ay biglang pumasok si Marilyn sa kwarto at nahuli sila. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito at sinugod niya si Kadian. Kasabay ng pagsira nito sa mga damit ng kanyang anak,
Sinabihan din ni Marilyn si Kadian na isang haliparot, sabay sampal dito. Dahil sa nangyari ay napilitang pumunta si Kadian sa bahay ng isa niyang kaibigan at kalaunan ay lumipat ito sa bahay ng kanyang kapatid na pamilyado na. Pagkalipas ng 2 linggo, si Marilyn kasama si Dennis ay tinangkang sunduin si Kadian, ngunit hindi ito pumayag na bumalik sa kanilang bahay. Kaya binigyan na lamang ito ng pera at ibinalik ni Marilyn ang cellphone niya. Ngunit kung akala mo na doon na natatapos ang lahat ay nagkakamali ka. Ayon sa salaysay ni Kadian, hindi tumigil sa pagte-text sa kanya si Dennis. Lagi nitong sinasabi kung gaano siya kamahal ng dating aktor at ang pagnanais nito na makapiling muli siya. Noong una ay hindi niya pinapansin ang mga text at mga tawag nito. Ngunit hindi na rin siya nakatiis at minsan ay sinagot niya ang tawag ni Dennis. Sa kanilang usapan ay nagbanta di umano ang dating aktor na gagawa ng eksena sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Kaya ayon kay Kadian, para hindi na siya makaistorbo at masira ang reputasyon ng kanyang kapatid, ay pumayag itong magpasundo kay Dennis. Sila ay nagkita noong December 22, 2001 at sumakay ng taxi na dumiretso sa isang simbahan. Pagkatapos nila sa simbahan ay kinumbinsi siya nito na pumunta sa isang hotel para mag-usap. Ayon kay Kadian ay walang nangyari sa kanila sa hotel. Noong madaling araw ng December 23, 2001, umalis sila sa hotel at dumiretso sa bahay ng kaibigan ni Dennis. Ayon sa kanya, si Dennis kasama ang 3 nitong kaibigan ay uminom ng maraming alak at humithit ng droga. Pagkalipas ng ilang oras, ang sobrang lango sa alak at droga na si Dennis ay pumasok sa kwarto na tinutulugan niya at doon ay may nangyari sa kanila. Ayon kay Kadian, kahit anong tanggi niya dito na makipagtalik, ay wala siyang magawa dahil sinusuntok, sinasampal at sinasakal siya nito. Sinabi niya na nagmakaawa siya sa dating aktor, ngunit hindi siya pinapakinggan ni Dennis. Ibinahagi niya na sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit siyang ginalaw nito 4 hanggang 5 beses sa isang araw. Sinabi niya na hindi siya nakahingi ng tulong dahil kinuha at itinago ni Dennis ang kanyang cellphone. Noong December 29, 2001, napilitan si Dennis na iuwi si Kadian dahil si Marilyn ay pinagbantaan siya na kung hindi niya ito ibabalik sa Parañaque, ay sasampahan siya nito ng kaso kaya kusang loob na ibinalik ni Dennis si Kadian. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kahit naghotel na sina Kadian at Dennis, si Marilyn ay hindi nagdalawang isip na tanggapin ang dating aktor sa kanyang buhay at kahit si Kadian ay ninirahan din sa bahay na yun. Ang setup na ito ay hindi nagtagal dahil noong January 3, 2002, ang lola ni Kadian ay hiningi na ang tulong ng mga barangay officials dahil para sa kanya, hindi niya maatim na ang kanyang apo ay naninirahan sa iisang bubong kasama ang lalaking nagdala sa kanya sa hotel. Hiniling niya sa kapitan na igawad sa kanya ang custody ni Kadian dahil para sa matanda ay mas makakabuti ito sa sitwasyon ng dalaga. Pagkatapos ng ilang oras na mainit na diskusyonan at usapan sa loob ng barangay hall, napagkasunduan na mas makakabuti para sa lahat na ang lola ni Kadian ang mag-alaga dito. Pero habang papauwi na ang 14 na taong gulang na dalagita, ito ay nalapitan ng isang tricycle driver at di umano'y sinabihan siya nito na sumakay dahil kusa siyang dadalhin ito sa taong nagngangalang Sir Warrior o si Dennis. Ayon kay Kadian ay sumakay siya sa tricycle dahil sa takot niya dito. Nang makarating siya sa hotel room na tinutuluyan nito ay di umano'y kaagad siyang pinagsamantalahan ni Dennis at hindi na niya nagawang makalaban pa dahil sa masakit na ang kanyang katawan sa pambubugbog na natanggap niya mula sa kanyang ina. Sa loob ng ilang buwan, ayon kay Kadian, silang dalawa ni Dennis ay nagpalipat-lipat ng mga motel at paulit-ulit siyang ginahasa nito. Sa dami nilang gastusin, ang pera ni Dennis ay naubos kaya sa isang punto ay ipinagbenta ng dating aktor ang cellphone nito para lamang may maibayad sa motel. Ibinahagi ni Kadian na madalas siyang sakta ng aktor at mas lumalala pa ang lahat kapag ito ay nakakainom o nakakahit-hit ng droga. May isang beses na ito ay nakipag-inuman sa isang lalaking nagngangalang Jingo. Sinabi ni Kadian na dahil sa tindi ng selos ng dating aktor, ay binugbog siya nito na naging dahilan kung bakit pumutok ang kanyang mga labi at nagkaroon siya ng black eye. Base sa court documents, nang walang-wala na talagang pera si Dennis, sinabihan nito si Kadian na bumalik sa kanyang kapatid.
Kahit siya ay merong black eye, mga pasa sa katawan at mga sugat, ay napilitan siyang lumapit sa kanyang ate para humingi ng tulong. Ang kanyang kapatid ay hindi nagustuhan ang ginawa ni Marilyn at Dennis, pero mas lalo pa siyang nagalit dahil natuklasan niya na nagdadalang tao o buntis na pala si Kadian. Ngunit katulad ng naunang nangyari, pinagbantaan muli ni Dennis si Kadian na susugot at gagawa ito ng eksena sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Kaya para hindi mayurakan ang reputasyon nito, kahit hindi niya gusto ay bumalik siya sa bahay ng kanyang ina sa Parañaque. Doon ay nakasama niya ulit ang kanyang ina, iba niyang mga kapatid at si Dennis. Oo, tama ang narinig mo, tinanggap muli ni Marilyn si Dennis kahit alam niya na buntis na ang kanyang anak at ang ama ay ang kanyang kinakasama. Ang messed up na sitwasyon na ito ay naging dahilan ng mga problema tulad ng madalas na pag-aaway ni Dennis at Marilyn dahil kay Kadian. Lumalabas na kahit siya ay buntis na ay madalas pa rin siyang galawin ni Dennis. Ayon kay Kadian, kung dati ay espesyal ang turing sa kanya nito, ay nag-iba na ang trato ni Dennis sa kanya lalo na kapag ito ay nakakahit-hit ng droga at nakakainom ng alak. Kung ito ay may hindi magustuhan, kahit buntis pa siya ay sinasampal siya nito. Ngunit noong August 2, 2002, ang lihim na kanilang itinatago sa loob ng kanilang bahay ay nalaman ng buong barangay. Ayon sa ulat, napansin ni Dennis na may sugat sa paa ang kanyang manok na panabong at ang kanyang galit ay ibinunton niya kay Kadian. Sinisi at sinagawan nito ang dalaga dahil sa di umano'y sinadya nitong sugatan ng manok para makaganti sa kanya. Sa takot ng buntis na si Kadian na pagbuhatan siya ng kamay ni Dennis, ay tumakbo siya sa kwarto at buong lakas niyang itinulak ang pintuan para pigilan na makapasok sa kwarto si Dennis. Ngunit ang galit na dating aktor ay pilit itong binubuksan kaya wala siyang nagawa kundi sigawan ng kanyang ina at kapatid mula sa bintana. Ang mga ito ay kaagad tumawag sa barangay at ang mga tanod ay nagawang mapakalma si Dennis. Kinabukasan, dumating ulit ang mga barangay officials sa bahay ni Marilyn dahil nakatanggap muli ang mga ito ng report na ikinulong ni Dennis si Kadian sa kwarto kaya ang mga tanod ay kinontak na ang SWAT team dahil nagalala sila na hindi na nila makokontrol ang sitwasyon. Nagawa nilang mapakalma ito. Si Kadian kasama ang kanyang ina ay dumulog sa presinto para makapagpa-blotter. Pero ang pamilyang ito ay matatawag mong dysfunctional. Dahil kahit nagkabaranggayan na at meron ng blotter sa presinto, ay bumalik pa rin ang mag-ina sa bahay nila sa Parañaque at pinayagan pa rin ni Marilyn si Dennis na tumira kasama ang kanyang mga anak sa iisang bubong. Kaya ang mga pananakit at pakikipagtalik ni Dennis kay Kadian ay paulit-ulit na nangyari. Natuldukan lamang ito nang dumulog na sa presinto ang nakakatandang kapatid ni Kadian. Inaresto ng mga otoridad sina Dennis at sinampahan ng mga patong-patong na mga kaso. Nang umupo sa witness stand si Kadian ay sinabi niya na ang mga rason kung bakit hindi niya sinabi ang mga nararanasan niya sa ibang tao ay dahil hindi siya komportable na ibahagi ang kanyang mga problema sa ibang tao. Ayaw niya ring magsabi ng kanyang problema sa kanyang ina dahil sigurado siya na mas paniniwalaan ni Marilyn si Dennis kesa sa kanya na sarili niyang dugo. Idinagdag rin niya na wala siyang lakas ng loob na lumapit sa mga otoridad dahil si Dennis ay merong kaibigan sa loob ng presinto. Kahit sa mga nurse at doktor sa mga ospital ay hindi rin siya nagsabi dahil sa nahihiya rin siya sa kanyang naranasan. At para mapalakas ang kanilang kaso laban sa dating aktor, iniharap ng prosekusyon si Dr. Madrid na isa sa mga doktor na unang tumingin kay Kadian nang ito ay dalhin sa Philippine General Hospital o PGH. Ang doktor ay ang Director of Child Protection Unit o CPU sa PGH. Sinabi niya na personal niyang hinawakan ang kaso ni Kadian at isinailalim niya ito sa videotape forensic interview at siya rin ang nagsagawa ng medical legal examination dito. Sa kanyang ekspertong opinyon ay binahagi niya na kahit nakakaramdam ng galit at lungkot si Kadian sa nangyari, ito ay nasa normal na pag-iisip. Ibig sabihin, alam nito ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Ibinahagi niya na kung siya ay tatanungin, bilang isang eksperto, ang ginawa ni Dennis kay Kadian ay tinatawag na process of grooming, na para sa mga hindi pamilyar at pakiusap, kung ikaw ay isang magulang ay makinig ka. Ang grooming ay isang proseso ng isang tao kung saan gagawin nito ang lahat para mapalapit sa bata o mas bata sa kanya.
Kung nakuha na nito ang tiwala ng kanyang target, ay unti-unti itong aatake sa pamamagitan ng pangmamanipula para makuha ang kanyang gusto hanggang umabot na ito sa pang-abuso. Ibinahagi niya na ang 14 na taong gulang na si Kadian ay isang biktima ng 29 na taong gulang na si Dennis dahil wala itong kamalay-malay na siya ay minamanipula na pala nito. Kaya naging madali na lamang kay Dennis para makuha ang lahat ng kanyang mga gusto. Ang sunod na witness na inaharap ng prosekusyon ay si Dr. Jelani na mula sa Women and Child Protection Center of the Philippine National Police. Sa loob ng korte ay sinabi niya na sumasang-ayon siya sa sinabi ni Dr. Madrid. Naniniwala siya na ang ginawa ni Dennis ay isang pang-aabuso. Gamit ang kanyang statement ay nalaman din ng publiko na noong mga panahon na nagpapalipat-lipat ng mga motel sina Dennis ay hindi lamang pinapainom nito ng alak si Kadian, pero pinapagamit rin niya ito ng droga bago sila magtali. Ang kapatid ni Kadian ay naging testigo din ng prosekusyon, pero ang huling witness na tinawag ay mula sa DSWD na nagpatunay na ang ginawa ni Dennis kay Kadian ay nagdulot dito ng matinding trauma na nauwi sa depresyon. Nang pagkakataon na ng abogado ng kampo ni Dennis na magsalita sa korte, ay itinanggi nito na ginahasa ng kanyang kliyente ang biktima. Ang opening statement ito ay umikot sa tinatawag na sweetheart defense theory. Para sa mga hindi pamilyar, ito ay ginagamit ng mga abogado kapag ang kaso ay panggagahasa at ang biktima at salarin ay hinihinalang may relasyon. Ngunit para mapatunayan na pasok nga sa sweetheart defense theory ang sitwasyon ni Kadian at Dennis, kailangan nilang makumbinsi ang judge gamit ang mga compelling evidences. Ibig sabihin, ang abogado ni Dennis ay kailangang maging magaling hindi lamang sa pagpresenta ng kaso sa judge, pero kailangan nilang magpakita ng malakas na ebidensya na hindi lamang nagbabase sa salaysay ng kanilang mga witnesses. Ang una sa listahan ng kanilang witness ay si Dennis mismo. Sa witness stand ay sinabi ng dating aktor na hindi niya pinwersa o pinilit si Kadian na makipagtalik sa kanya. Ibinahagi niya na ito ay kusang sumama sa kanya at ang dalaga mismo ang ayaw umuwi sa bahay ni Marilyn. Ayon kay Dennis, kung ito ay pinilit niya, napakaraming pagkakataon na maaari itong humingi ng tulong, tulad sa front desk ng mga motels na tinuluyan nila o simpleng mga tao na nakakasalamuhan nila. Pero ni isang beses ay hindi ito gumawa ng eksena dahil para sa kanya ay hindi niya ito pinilit. Sinabi niya na kahit ang pamilya ni Kadian ay tanggap na siya ang nakabuntis dito. At sa isang punto ay kahit si Marilyn ay ayaw siyang hiwalayan. Kaya simula noong Pasko ng December 2001 ay parehas niyang karelasyon ang mag-ina. Bukod kay Dennis ay hinarap nila ang kaibigan nitong tinawag nilang Nicanor. Sa harap ng korte ay nagpatunay ito na may relasyon nga sina Kadian at Dennis dahil saksi siya sa lambingan ng mga ito nang magpunta ang dalawa sa kanyang bahay. Ang huling witness ng kampo ni Dennis ay isang barangay tanod na nagsabi na habang rumoronda siya sa kanilang lugar bandang 3:00 ng madaling araw noong May o June 2002 ay nakita niya si Kadian dahil gusto nitong makita si Dennis. Pero dahil sa nag-away sila ng kanyang ina ay ayaw niyang lumapit sa bahay nito. Ngunit kahit sino pa ata ang kanilang iharap sa judge, ang hukom ay pumanig sa prosekusyon at hinatulan nitong guilty si Dennis. Bukod sa makukulong ito ng habang buhay na hindi bababa ng 40 taon, ipinag-utos din ng judge na dapat niya ring bayaran ang biktima ng 4.8 million pesos para sa kabuoang danyos. Base sa desisyon ng judge, naniniwala siya na ginahasa ni Dennis si Kadian dahil kahit paulit-ulit ang pagtatanong dito na sabihin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ay hindi nagbabago ang salaysay nito na indikasyon na nagsasabi ito ng katotohanan. Sinabi din ng judge na kahit pa sabihin ng kampo ni Dennis na hindi pumalag si Kadian tuwing may nangyayari sa kanila, sa batas ng Pilipinas, uulitin ko sa batas ng Pilipinas at ayon sa mismong court documents na ito, hindi dapat sisihin ang biktima kung hindi niya magawang malabanan ng pisikal ang panggagahasa. Sa madaling salita at ang pinakamagandang halimbawa dito ay kapag sinabi ng isang tao ang mga salitang no, hindi o wag para sa batas ng Pilipinas, kahit hindi mo malabanan ng pisikal ang pamimilit sa iyo ng isang tao na makipagtalik, masabi mo lamang ang isa o mga salitang yan, ang ginawa sa iyo ay matatawag na panggagahasa o ikaw ay nagahasa na.
dahil nasabi mong hindi ka pumayag. Ayon sa hukom, kung may relasyon man ang dalawa, mapa-romantic relationship man yun, ay hindi nangangahulugan na sa tuwing gustong makipagtalik ni Dennis kay Kadian, ay dapat itong ibigay ang kanyang katawan. Ayon sa judge, ang lahat ng tao ay may karapatan, matanda man o hindi. Lalo na ang 14 na taong gulang ni si Kadian ay may karapatan na tumanggi o magbigay ng kanyang consent kung gusto nitong makipagtalik. Para sa hukom ay malinaw sa kanya na ang 14 na taong gulang ni si Kadian ay tumangging makipagtalik kay Dennis ng maraming beses. Pero dahil sa hayok sa laman ang dating aktor, ay binaliwala niya ang hiling ng dalaga dahil mas mahalaga sa kanya ang tawag ng kanyang laman. Idinagdag ng judge na ang hindi pagsasabi ni Kadian sa mga tao sa kanyang paligid tungkol sa mga nangyayari at nararanasan niya ay hindi nangangahulugan na walang katotohanan ang kanyang mga salaysay. Para sa hukom, naiintindihan niya na maaaring hindi ito nagsasabi sa kanyang mga kapatid dahil wala din ang mga ito magagawa sa kadahilanan na ang babata pa rin ng mga ito kaya wala din silang clue kung ano ang tamang gawin. Idinagdag niya na hindi rin ito nakahingi ng tulong sa ibang tao dahil maaaring sa isip ni Kadian, kung ang sarili niya mismong ina ay hindi siya tinutulungan, paano pa ang ibang tao? Ang kampo ni Dennis ay nadismaya sa hatol ng hukom kaya agad silang nag-file ng motion for reconsideration. Ayon sa dokumento na kanilang isinumite ay sinabi ng abogado niya na mali ang desisyon ng judge sa RTC. Ngunit iyon ay na-denied kaya umapela muli sila at sa pagkakataon na ito ay ipinadala nila ang dokumento sa Office of the Solicitor General o OSG. Nakalagay sa mga dokumento na gusto nilang baguhin ang sentensya dahil kung si Kadian ay pinagsamantalahan ni Dennis, bakit sa loob ng 11 buwan ay hindi ito nag-report sa kinauukulan o kahit sa ibang tao tulad ng kanyang mga guro, kaeskwela at mga kaibigan. Ngunit ang OSG ay pumanig sa desisyon ng hukom sa Regional Trial Court. Mula OSG ay nag-file sila ng appeal sa Court of Appeals at habang naghihintay sa desisyon ay nagulat ang publiko dahil si Kadian na nooy 34 na taong gulang na ay lumabas sa isang interview at sinabi niya na hindi siya ginahasa ni Dennis. Siya po si Kadian Paz. Una po, medyo naguguluhan pa rin po kasi ako. Balik, gusto ko po sanang matapang, humingi po ng payo sa inyo kung paano ko po bang iaayos yung mga nangyari before. Kasi, it's really haunting me up until this point, especially when the verdict came out. Kasi, sabihin na natin bata ako noon, 14 years old, pero I think I was capable enough to think that, if what's forced and what's not. So it wasn't happened by force. Ang paglabas ni Kadian ay umani ng sari-sari mga reaksyon mula sa mga tao, pero mas nangibabaw ang paninisi sa kanya. Ang mga tao ay sinabi na sinira niya ang buhay ni Dennis. Pero kahit lumapit na si Kadian sa kilalang public servant, hindi noon na-impluwensyahan ang desisyon ng Court of Appeals. Ang kanyang sulat na nabanggit sa interview ay hindi naging sapat para mabiligtad ang desisyon. Base sa dokumento na nilagdaan ni Associate Justice Jennifer Joy Ong, tama ang hatol ng judge sa Regional Trial Court. At para sa mga taong nagtatanong na bakit siya sumama sa tricycle driver at nagpapabalik-balik pa sa bahay ng kanyang ina, o kaya naman bakit siya pumapayag na ginaganon siya, ang sagot ng Associate Justice ay nasa mismong court documents. Sinabi nito na hindi makatuwiran na humingi ng pangkaraniwang reaksyon sa isang hindi magandang karanasan, lalo na mula sa isang batang biktima. Hindi ka makakaasa ng normal na reaksyon o kilos, lalo na kung ang biktima ay may mabigat na pinagdadaanan. Bukod dyan ay idinagdag niya na maling sabihan ang mga nagahasang biktima na dapat ganito ang ginawa mo o dapat ganyan, dahil ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang sitwasyon na hinaharap. Si Dennis ay nasa kulungan pa rin at noong February 2021, inilipat siya sa New Bilibid Prison at doon siya mananatili hanggang matapos niya ang kanyang sentensya na 624 years. Noong 2005, si Dennis ay pinakasalan ang dati niyang nobya na si Tina na naiulat na nooy isang call center agent.
Sila ay nagkaroon ng 2 mga supling. Ito ang ilan sa mga litratong ibinahagi ni Tina sa media kung saan sinabi niya na napakabait na asawa ni Dennis. Wala itong mintis na nagpapadala ng mga bulaklak tuwing may mga espesyal na okasyon. Ibinahagi rin ni Tina na simula nang ito ay makulong, ay naging madasalin si Dennis at nagbalik loob na rin ito sa Diyos. Wala kayong malamon! Kayo din! As of this recording, hindi ko alam kung ano na ang update sa buhay ni Kadian. Pero kung nasaan man siya ay umaasa ako na sana ay nakatanggap siya ng therapy. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!